Samantala, isa na namang panibagong kaso ang idinulog at bibigyang solusyon ni Attorney JJ Atienza dito sa bisig ng batas. Ayon kay Michael, may ginawa raw na handwritten na last will and testament ang kanyang lola noong maayos pa ang pag-iisip nito. Ngayon daw ay wala na ito sa tamang pag-iisip dahil sa katandaan. Itinatanong ni Michael kung kinakailangan daw ba ng isang abogado upang i-certify ito upang magkaroon ng bisa. Michael, hindi nagiging legal ang isang testamento sa pamamagitan lamang ng pagsertipika ng isang abogado. Tandaan na ang sulat kamay na testamento ng iyong lola ay tinatawag na holographic. Ayon sa Article 810 ng Civil Code, upang maging valid o kikilalanin ito ng batas na may bisa, kinakailangan na ang kabuuan nito ay sulat kamay talaga ng testator, nakasaad ang petsa kung kailan ito ginawa at pinirmahan ng testator mismo. Kinakailangan na ang testamento ay nasa lengguwaheng naiintindihan niya ayon sa Article 804 ng Civil Code. Sa Article 806 naman, sinasabi na dapat ay may notarial acknowledgement ang bawat testamento. Sa madaling salita, kinakailangan ito ay i-probate o mapapatunayan na tumutupad sa lahat ng requirements ng batas sa harap ng mahistrado o korte. Tandaan na ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba depende pa sa karagdagang detalye. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.